Si Naoto ay isang bukas na binata na virgin pa. Mahiyain siya sa mga babae, kaya, hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa sinumang babae. Ngunit, isang babae ang nagpabago ng kanyang buhay. Palagi niyang tinutokso si Naoto at ginagawang source of entertainment niya, na humahantong sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Nagsimula ang lahat noong nasa library si Naoto. Pero may 4 na babae ang nakapansin sa kanya kaya kinabahan siya. Dahil hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga ito sa mga mata, kaya kailangan niyang subukang manatiling kalmado. Biglang lumapit sa kanya ang isang babae, na nagpakaba kay Naoto. Hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang bag. Sa hindi inaasahan, nadiskubre ng dalaga na nagdodrawing siya ng manga, na naging dahilan para magkainteresado sila. Patuloy nilang tinutokso ang manga ni Naoto ng walang awa, dahil gusto niyang lumikha ng isang sikat na serye tulad ng One Piece, na nagpahiya sa kanya. Nang umalis sila, biglang may isang batang babae na nagka-interes sa kanyang manga. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Toro, na ikinababahala niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Toro na lubhang kawili-wili ang manga ni Naoto. Ang kanyang manga ay nagsasabi sa kwento ng isang kabalyero na nagpoprotekta sa isang prinsesa, at ang kabalyerong iyon ay umiibig sa prinsesa. Ngunit hindi siya nang ahas na umamin, na nagpahiya kay Naoto. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang subukang manatiling kalmado. Bigla niyang sinabi na kasing awa ng kabalyero si Naoto, na ikinatawan niya. Ngunit hindi naintindihan ni Naoto kung gaano siya kaawa-awa, kaya nagpasya si Toro na gawin ito bilang isang manga para sa kanya. Sunod-sunod na suntok at sipa ang ibinato niya, na ikinagulat ni Naoto. Si Naoto naman, kinailangan niyang iangat ang buhok nito, dahilan para kinabahan si Naoto. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na hawakan si Toro, na ikinatuwa niya, dahil ang kabalyero sa manga ay mahiyain din sa mga batang babae tulad niya, kaya natarante si Naoto. Napagtanto niyang hindi ito naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Nakita ni Toro na malapit nang umiyak si Naoto, na ikinatuwa niya, at agad siyang kumuha ng panyo upang punasan ang kanyang mga luha, na nagparamdam kay Naoto na walang magawa. Pagkatapos noon ay binigay na sa kanya ni Toro ang panyo, bilang kabayaran sa pambubuli sa kanya. Nang gabing iyon, si Naoto ay pinagmumultuhan pa rin ni Toro, kaya hindi siya makatulog. Kinaumagahan, pagdating ni Naoto sa art room, muli niyang nakasalubong si Toro. Kaya ibinalik ni Naoto ang panyo sa kanya, ngunit patuloy na sinusundan ni Toro si Naoto. Napagtanto niya na walang ibang tao, kaya sinabi niya kay Naoto na iguhit siya. Gusto pa niyang iguhit siya ni Naoto na mukhang hot, na ikinahiya niya, kaya gusto lang ni Naoto na iguhit siya ng normal. Sa sandaling ito, hindi pa rin madrawing ni Naoto si Toro, dahil hindi pa siya nang ahas na tumingin ng diretso sa isang babae. Biglang sinabi ni Toro, kung magaling kang gumuhit, gagantimpalaan kita, na ikinatuwa ni Naoto. Hindi niya alam kung ano ang ibibigay nito sa kanya, kaya naging determinado siyang iguhit siya. Pagsapit ng hapon, natapos na ang pagguhit ni Naoto. Kahit sketch lang, nagpasya pa rin si Toro na gantihan siya. Naisip ni Naoto na hahalikan siya nito, kaya kinabahan siya. Ngunit ipinagpatuloy ni Toro ang panunokso kay Naoto, dahil gusto niyang makita ang nahihiya nitong mukha. Hindi man lang naglakas loob na tingnan ni Naoto ang kanyang mga hita para iguhit ang mga ito. Patuloy na tinutokso ni Toro si Naoto, na nagpaiyak na naman sa kanya, kaya kinailangan siyang aliwin ni Toro. Sa sandaling ito, patuloy siyang kumapit kay Naoto. Hindi niya alam kung paano paalisin si Toro. Bigla niyang hiniling kay Naoto, "Go out with me," na ikinagulat ni Naoto. Hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit ito ay isa pang biro mula kay Toro, na nagpahiya sa kanya na gusto niyang tumakas. Hindi sinasadya, naitulak siya ni Toro sa tubig, ngunit kumilos si Naoto na parang walang nangyari. Hindi naintindihan ni Toro kung bakit hindi siya galit sa kanya, na nagpaalala sa kanya kung paano siya palaging binubuli, kaya nasanay na siya. Samantala, naisip ni Toro na nagsimulang magustuhan siya ni Naoto. Mabilis na paliwanag ni Naoto, palagi niyang pinipigilan ang kanyang galit. Dahil gusto siyang kausapin ni Naoto, kaya tinanong niya, "Anong pangalan mo?" na ikinatuwa niya. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Toro. Kinaumagahan, nagdodrawing si Naoto. Biglang sumulpot ulit si Toro. Sinabihan niya si Naoto na sumali sa kanya ng hula hoop. Nang siya ay yumuko, hindi sinasadyang nakita ni Naoto ang kanyang underwear, na ikinahiya nilang dalawa. Sa oras ng tanghalian, nasa sabik si Naoto sa bagong manga na binili niya. Biglang dumating si Toro, kaya mabilis niyang itinago ang kanyang manga. Ngunit napansin niya na may itinatago si Naoto, at natuklasan niya ang kanyang bagong manga.
Agad niyang sinubukang bawiin, ngunit sinabi ni Toro na gagawin niya ito para sa kanya, na ikinahiya ni Naoto, at kaya, inagaw niya ang manga. Bigla niyang napagtanto na ito ay isang adult na manga, kaya naisip niya na si Naoto ay isang pervert, na nagpahiya kay Naoto, at siya ay patuloy na tinutokso ni Toro. Ngunit ipinaliwanag ni Naoto na ito ay isang romantikong vampire manga. Matapos basahin ang buong manga, napagtanto ni Toro na ito ay talagang mapang-akit at romantiko. Ngunit naramdaman niyang kahawig ng lalaking bida si Naoto, dahil siya ay isang mahiyain na lalaki na sinipsip ng mga vampira ang kanyang dugo. Gayunpaman, sinabi ni Toro kay Naoto na hindi iyon mangyayari sa kanya, dahil siya ay isang virgin, kaya ang mga vampira ay hindi magiging interesado sa kanya, na nagpahiya kay Naoto. Hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman na virgin siya. Sinabi ni Toro na siya ay talagang isang vampira, na natakot kay Naoto. Biglang gustong kagatin ni Toro ang kanyang leeg, at ipinakita niya kay Naoto ang kanyang mga pangil, na ipinapalagay niyang vampira talaga si Toro. Kaya naman, nahuli niya si Naoto, na ikinasildak niya. Nang kagatin na ni Toro ang kanyang leeg, sa kabutihang palad, nailigtas siya ng masamang hininga ni Naoto. Ngunit hindi pa rin sumuko si Toro. Sa hapon, habang naglalakad sila pauwi mula sa paaralan, patuloy na sinusundan ni Toro si Naoto. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam na nahahawakan niya ang isang babae sa unang pagkakataon, na ikinamula ni Naoto. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, kaya sinubukan ni Toro na hawakan siya, na sa tingin niya ay nakakatuwa. Pagkatapos noon, nagpaalam si Toro kay Naoto at tumakbo pa uwi. Nang gabing iyon, si Naoto ay nagbabasa ng manga, ngunit patuloy pa rin niyang iniisip si Toro, na ikinahiya niya. Kinaumagahan, inanyayahan ni Toro si Naoto na makipaglaro sa kanya. Kung sino man ang nanalo ay gagawin ng matatalo ang anumang gusto nila. Naisip ni Naoto na ito na ang pagkakataon niya para pigilan si Toro sa panunokso sa kanya, kaya agad siyang pumayag. Nang hahawakan na sana siya ni Toro, naisip ni Naoto na gumuguhit siya ng busog, na nagparamdam sa kanya ng labis na kilati at hindi niya ito matiis. Kaya natalo si Naoto. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Toro kung ano ang hihilingin sa kanya, ngunit sinabi ni Naoto na turn na niya. Habang iniisip ni Toro na hindi siya maglalakas loob na hawakan siya, gayunpaman, papalapit si Naoto sa kanya, na nagpakaba kay Toro. Mabuti na lang at tumunog ang kanyang telepono, kaya nagkaroon ng dahilan si Toro para tumakas. Sa hapon, pumunta si Naoto sa isang kafe para gumuhit ng manga, dahil napakatahimik doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang grupo ni Toro na ikinabahala niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Naoto, ang dalawang lalaki ay mula sa katabi niyang klase. Habang ine-enjoy ng kaibigan ni Naoto ang sandali, hindi sila pinansin ni Toro. Napansin ni Naoto na mukhang hindi komportable si Toro. Akala niya ay aasarin niya ang mga lalaking iyon tulad ng pang-aasar nito sa kanya. Ngunit tila hindi interesado si Toro, na ikinagulat ni Naoto, dahil hindi niya sila tinukso tulad ng ginawa niya sa kanya. Pinaalis pa niya ang dalawang lalaki sa pagkabigo. Sa pagkakataong iyon, naguguluhan si Naoto, bakit siya lang ang tinutokso ni Toro. Bigla niyang nakasalubong si Toro kaya sabay silang naglakad pa uwi. Sa hindi inaasahan, ipinagpatuloy niya ang panunokso kay Naoto, na ikinahiya niya. Ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin siya kung bakit siya tinutokso. Kinaumagahan, si Naoto ay nagsasanay sa pagguhit. Biglang nag-offer si Toro na maging model niya, pero mas gusto raw niyang mag-drawing ng mga bagay. Sa hindi inaasahan, hinubad ni Toro ang kanyang sando, na ikinagulat ni Naoto. Naka-swimsuit pala siya. Pagkatapos ng klase, nang pauwi na sila, naabutan sila ng malakas na ulan, na nagpabasa sa kanilang dalawa. Buti na lang at nakahanap sila ng masisilungan. Sa sandaling iyon, sinabihan ni Toro si Naoto na huwag tumingin sa kanya, dahil ang kanyang uniforme ay naging see-through, na ikinatuwa ni Naoto. Agad namang tinukso ni Toro si Naoto. Sigurado siyang gustong-gusto siya nitong tingnan kaya napahiya si Naoto. Ngunit naisip ni Naoto na suot pa rin niya ang kanyang swimsuit, kaya nagpa siya siyang lumingon at tumingin. Sa hindi inaasahan, ang uniforme ni Toro ay talagang transparent, na nagpahiya sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, sigurado si Toro na si Naoto ay isang pervert. Biglang umihip ang malakas na hangin na nagpalamig kay Toro. Napagtanto ni Naoto na kailangan nilang makauwi ng mabilis. Dahil malapit lang ang bahay ni Toro, inanyayahan niya si Naoto na sumilong sa kanyang lugar. Pagdating niya sa bahay ni Toro, nakaramdam siya ng kaba, dahil naisip ni Naoto na ang mga magulang ni Toro ay mayroon ding parehong personalidad sa kanya. Ngunit sinabi ni Toro na walang tao sa bahay.
Sa sandaling iyon, inabutan niya si Naoto ng pampalit na damit. Bigla niyang napagtanto na ito pala ang bath towel ni Toro, kaya napahiya si Naoto. Habang hinihintay niyang matuyo ang kanyang damit, tinanong siya ni Toro, "First time mo bang pumasok sa kwarto ng babae?" Na ikinagulat ni Naoto, kaya sinabi niyang sikreto lang. Na-curious si Toro, naisip niya kung ano ang ginagawa ng mga lalaki sa kwarto ng isang babae, na lalong nagpakaba kay Naoto. Biglang hinawakan ni Toro ang kamay ni Naoto. Akala niya ay gusto siyang halikan ni Toro, ngunit ito pala ay gusto lang niya itong yayain na maglaro. Pagkatapos, nagsimula silang maglaro ng magkasama. Gayunpaman, si Naoto ay talagang mahusay sa paglalaro. Nanalo si Naoto laban kay Toro. Pero galit talaga siya. Napagtanto ni Naoto na ito na ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti, dahil siya ay nagpipigil sa lahat ng oras na ito. Nang muli siyang manalo laban kay Toro, bigla siyang humihip sa tenga ni Naoto. Mabilis na inikot ni Toro ang mga talahan na yan, at nanalo siya sa laban. Sa mga sumunod na round, patuloy na tinutokso ni Toro si Naoto, ngunit masaya silang dalawa. Pagsapit ng hapon, handa nang umuwi si Naoto. Sinabi niya na nasiyahan siya sa paglaro ngayon. Kaya inanyayahan siya ni Toro na makipaglaro muli sa kanya sa susunod, at ipinahayag niya na gagawin niyang pervert si Naoto. Kinaumagahan, si Naoto ay naghahanap ng makakainan, ngunit ang cafeteria ng paaralan ay masyadong masikip. Kaya sinabihan siya ni Toro na umupo malapit sa kanya, na nagpakaba sa kanya, dahil ito ang pinakamasamang lugar. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya kailangan niyang umupo sa kanila. Tinanong siya ng dalawang babae kung boyfriend siya ni Toro. Sa hindi inaasahan, inamin ni Toro na nagde-date sila, kaya napahiya siya. Gusto nilang malaman kung hanggang saan na ang narating ng dalawa, kaya sinimulan na ring kulitin ng mga babae si Naoto. Naramdaman nila na si Naoto ay parang pet ni Toro. Nang sinubukan ng isa sa mga babae na hawakan si Naoto, agad siyang pinigilan ni Toro. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na si Naoto ay mas katulad ng kanyang lingkod. Bigla, sinimulan nilang punahin si Naoto ng mas malupit. Nagalit ito kay Toro. Napansin ni Naoto na talagang pinagtatanggol siya ni Toro. Kaya tumayo si Naoto at nagpahayag, "Hindi ako boyfriend ni Toro." Dahil dito nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya, at humagalpak sa tawa ang dalawang babae. Nang hapong iyon, nagreklamo si Toro kay Naoto, dahil hindi siya kailanman lumaban sa sinuman. Sinabi sa kanya ni Toro na dapat niyang sampalin sila pabalik, ngunit naisip ni Naoto na hindi iyon gagana. Kaya't nagpa siya si Toro na asarin si Naoto sa kanyang sarili, na naging dahilan ng kanyang pagkabigo, na sa wakas ay lumaban siya laban kay Toro. Humanga siya sa kagalingan nito, kaya mas lalo niya itong ininsulto. Nagalit ito kay Naoto kaya muntik na siyang umiyak. Hindi sinasadya, nataman niya ang dibdib ni Toro. Nahiya silang dalawa, kaya tinukso ulit siya ni Toro, tinawag siyang pervert. Maya-maya, naghuhugas ng kamay si Naoto pagkatapos magpinta gamit ang mga oil paint. Biglang sumulpot ulit si Toro. Natapon pala ang katas niya. Nang nahihiya si Naoto, dahil malapit sa kanya si Toro, biglang sabi ni Toro, ang paghuhugas nila ng kamay ay parang sabay silang naliligo, na ikinagulat ni Naoto. Agad namang nag-alok si Toro na tulungan siyang maghugas ng kamay, kaya natakot si Naoto kaya tumakbo siya palayo. Kinabukasan, si Naoto ay kumakain ng tanghalian mag-isa. Iniisip niya tuloy na hahanapin siya ni Toro, pero ito ay sina Maki at Yoshi, na ikinagulat niya. Tinukso nila si Naoto sa pagiging loner, dahil palagi siyang kumakain mag-isa. Kaya't naupo sila at pinanood siyang kumakain, na iniwang walang magawa si Naoto. Hinihiling na lang niyang makaalis na sila kaagad. Biglang tinanong ni Maki kung nahawakan na ba niya ang dibdib ng isang tao, na ikinagulat niya. Kaya napagtanto nila na si Naoto ay virgin pa. Pareho nilang tinutokso si Naoto, na ikinatakot niya kaya tumakbo siya palayo. Ngunit agad nila siyang nahuli. Pinilit siyang hawakan ang kanilang mga dibdib, na iniwang walang magawa si Naoto. Gayunpaman, ito ay naging 2 buns lamang. Biglang sumulpot si Toro kaya agad na tumakbo si Maki at Yoshi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Naoto na hindi pangkaraniwang tahimik si Toro. Nag-alala ito sa kanya. Sinisi niya si Naoto, dahil nahawakan niya ang mga ito, ngunit sinabi niya na hinawakan lamang niya ang anpan. Agad nitong pinasaya si Toro, nagpatuloy siya sa pang-aasar kay Naoto. Sinabihan siya ni Toro na hawakan siya. Kumuha siya ng isang premium na anpan, at sinabi ni Toro kay Naoto na pumili. Pagkatapos, isinuot niya ang 2 anpan sa kanyang kamiseta, upang pilitin itong hawakan ni Naoto. Aksidenteng nahulog ang isang anpan.
Nagulat ito kay Naoto, dahil napagtanto niyang hindi ang anpan ang kanyang hinawakan. Nagalit ito kay Toro, panay ang suntok niya kay Naoto. Kinaumagahan, napagtanto ni Naoto na dumating muli si Toro. Kahapon pala ay nangako siyang maging modelo niya sa pagguhit. Dahil pinilit siya ni Toro, wala siyang choice kundi tanggapin. Biglang itinulak ni Toro ang isang sofa, dahil pakiramdam niya ay napakakomportableng humiga sa sofa na ito. Sa sandaling ito, binibigyang pansin ni Naoto si Hosokawa mula sa baseball team. Sinabi ni Toro na siya ay isang superstar. Naiinggit ito kay Naoto, dahil binibigyang pansin ni Toro si Hosokawa. Gusto rin niyang i-cheer siya ng mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit walang talento si Naoto. Tinanong ni Toro kung may pinuri ba siya dati, dahil naniniwala siya na kung hindi pa siya pumupuri sa iba, hinding-hindi siya pupurihin sa kanyang sarili. Kaya iminungkahi ni Toro na magsanay siya sa pamamagitan ng pagpuri sa kanya, ngunit hindi alam ni Naoto kung paano siya purihin. Kaya naman, pinuri niya ang buhok ni Toro sa pagiging makinis at maganda. Natuwa siya rito, kaya gusto niyang patuloy siyang purihin ni Naoto. Bigla, pinuri niya ang sipa ni Toro mula noon, sinabing ito ay kamangha-mangha. Namula ito, kaya nagpa siya siyang purihin si Naoto bilang ganti. Ngunit wala siyang maisip na purihin siya. Pagkatapos, pinuri ni Toro ang mukha ni Naoto, sinabing mukhang nakakatawa ito. Ito ang nagpahiya sa kanya. Patuloy na tinutokso ni Toro si Naoto, kaya sinabihan niya itong magmadali at maging modelo niya. Ngunit si Toro ay patuloy na gumawa ng mga kaakit-akit na pose, na nagpagulo kay Naoto, kaya't sinabi niya sa kanya na mag-pose lamang ng normal. Pagkatapos, sinimulan ni Naoto ang pagguhit kay Toro, ngunit nahihiya pa rin siyang tumingin ng diretso sa kanya. Nakita siya ni Toro na namumula, na ikinatuwa niya, dahil nakatutok lang siya sa palda nito. Pagsapit ng hapon, wala pa ring iginuhit si Naoto. Sinisi niya si Toro sa patuloy na paggalaw. Biglang nakaramdam ng antok si Toro. Sa sobrang bilis, nakatulog siya. Naisip ni Naoto na siya ay talagang maganda, kaya sa wakas ay nagawa niyang iguhit si Toro. Sa huli, natapos niya ang kanyang pagguhit. Sa hindi inaasahan, nagising si Toro. Nagpa siya siyang gantimpalaan si Naoto. Akala niya ay hahalikan siya nito, ngunit hinalikan siya ni Toro gamit ang isang manika. Nagulat ito kay Naoto. Gayunpaman, talagang nagustuhan ni Toro ang pagguhit. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Toro ang panunokso kay Naoto, ngunit hindi siya nag-react. Kakaiba ang pakiramdam niya. Biglang sumulpot din sina Maki at Yoshi. Niyaya nila si Naoto na tumambay sa kanila, na ikinainis naman ni Toro. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Naoto na sumama sa kanila, na iniwan si Toro sa pagkabigla. Panaginip lang pala ito ni Toro. Sa pagkakataong iyon ay nakatitig pa rin si Toro kay Naoto. Nag-alala ito sa kanya. Bigla niyang sinabi na kung virgin pa rin si Naoto, magiging extra kiliti siya. Natakot siya nito, at tumakbo siya palayo. Pero nahuli pa rin siya ni Toro, kaya walang tigil niyang kiniliti si Naoto. Sa wakas, nagpa siya si Toro na huminto, ngunit nagtanong si Naoto, paano ka naman? Kumpiyansa na sumagot si Toro na hindi siya makikiliti, at hinding-hindi maglalakas loob si Naoto na kukulitin ang isang babae. Ngunit sinabi ni Naoto na maaari niyang kilitiin si Toro, kaya hinubad niya ang kanyang kamisita, nang ahas siyang gawin ito. Natarante ito kay Naoto. Na-imagine niya na madali siyang makiliti. Nang hahawakan na sana niya si Toro, bigla siyang kinabahan, kaya nagbago ang isip niya at binawi ang kamay nito. Pagkatapos, ipinakita ni Toro kay Naoto ang isang video ng paggugupit ng tupa. Hindi naintindihan ni Naoto kung bakit natutuwa si Toro sa video. Bigla niyang naramdaman na parang tupa ang buhok ni Naoto, na ikinatuwa niya, kaya gusto niyang gupitin ang buhok nito. Ngunit sinabi ni Naoto na pupunta siya sa barbero bukas. Biglang naglabas ng hair clipper si Toro na ikinabahala ni Naoto. Habang mukhang tuwang-tuwa si Toro, masisiyahan siya kung mapuputol niya ang lahat ng malambot na buhok ni Naoto, na ikinasindak niya. Sinabi ni Naoto na hindi niya kailanman ginupit ang kanyang buhok ng masyadong maikli, kaya hindi na kailangang gumamit ng hair clipper ang barbero. Pagkatapos, lumipat si Toro sa paggamit ng gunting. Sinisikap niyang kumbansihin si Naoto na hayaan siyang magpagupit ng buhok, na sinasabi na madalas niyang gupitin ang buhok ng kanyang kuya sa bahay. Dahil dito ay kinabahan si Naoto, ngunit nagpa siya pa rin siyang hayaang gupitan siya ni Toro. Biglang may tumawag kay Toro. Nais pala ni Maki at Yoshi na ibalik ang kanyang math notebook, at hinihintay nila siya sa klase. Kaya kinailangan ni Toro na bumalik sa kanyang silid-aralan. Sinabi niya kay Naoto na hintayin siya.
Pagkaalis ni Toro ay biglang sumulpot sina Maki at Yoshi, na ikinagulat ni Naoto. Ipinapalagay nila na ang lugar na ito ay isang love nest para sa kanya at kay Toro. Pagkatapos, napansin nilang gugupitin ni Toro ang buhok ni Naoto, kaya gusto rin nilang gupitin ito. Pagdating ni Toro sa kanyang silid-aralan, hindi niya nakita si Maki o Yoshi kahit saan. Samantala, sinusubukan ni Maki na gupitin ang buhok ni Naoto. Biglang naalala ni Naoto na kailangan niyang hayaan si Toro, kaya't nilabanan niya sila. Ngunit hindi pa rin sila sumuko. Sinabi niya na ipinangako niya na hahayaan niyang magpagupit ng buhok kay Toro. Sa kabutihang palad, nakabalik siya sa tamang oras, na ikinagulat ni Maki at Yoshi. Sa pagkakataong iyon, galit na galit si Toro kaya mabilis nilang ibinalik sa kanya ang hair clipper at tumakbo palayo. Pagkatapos nito, sinimulan ni Toro ang paggupit ng buhok ni Naoto. Nang matapos siya, napagtanto niya na mahusay ang ginawa ni Toro. Kaya nagpasalamat si Naoto sa kanya, na nagpahiya kay Toro. Kinaumagahan, naramdaman nila na talagang mainit ang panahon, kaya niyaya ni Toro si Naoto na kumain ng shaved ice. Naisip niyang kumakain ng isang malaking mangkok ng shaved ice. Pagdating nila, nakita nila ang mahabang pila ng mga tao. Na-feature na pala ang shop sa TV kahapon. Kaya kinaladkad ni Toro si Naoto papunta sa linya. Desidido siyang kumain ng shaved ice, habang si Naoto naman ay naramdaman na makakakuha lang sila ng ice cream sa isang convenience store. Nakakatakot ang itsura ni Toro, kaya wala siyang choice kundi ang pumila sa kanya. Napansin ni Naoto na may dalawang lalaki sa likod nila na nakatingin kay Toro. Naging see-through na pala ang shirt niya. Nagalit ito kay Naoto, kaya mabilis niyang tinakpan si Toro. Nang mga sandaling iyon, talagang uminit ang pakiramdam ni Toro, ngunit determinado pa rin siyang kumain ng shaved ice. Na-realize ni Naoto na hindi okay si Toro, kaya mabilis niya itong hinila. Pagkatapos noon, bumili si Naoto ng tubig para kay Toro, dahil natakot siya na baka ma-heatstroke si Toro. Nang makainom siya ng tubig ay bumuti agad ang pakiramdam ni Toro, ngunit nadismaya siya na hindi na siya makakain ng shaved ice. Biglang sinabi ni Toro kay Naoto na maghintay sandali. Bumili pala siya ng ice cream para kay Naoto, gusto niyang pasalamatan si Naoto sa pagtulong sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na masarap din pala ang ice cream sa convenience store. Pagsapit ng hapon, napagtanto nilang bukas na magsisimula ang kanilang summer vacation. Hindi alam ni Naoto kung ano ang kanyang gagawin, at naisip niyang hindi na siya magugulo ni Toro. Biglang kinuha ni Toro ang tubig ni Naoto at ininom ito, at iminungkahi niyang makipagpalitan ng contact information. Ito ang nagpa-excite kay Toro, dahil nakuha niya ang ID ni Naoto, at agad niyang idinagdag si Naoto sa kanyang mga paborito. Napagtanto nito si Naoto na talagang cute si Toro. Sa sandaling iyon, nagpaalam na sila. Biglang napagtanto ni Naoto na nakainom si Toro mula sa kanyang bote ng tubig. Pakiramdam niya ay naging direct kiss lang sila. Nang iinom na sana ng tubig si Naoto, biglang tinawag siya ni Toro. Nakatingin pa rin pala siya kay Naoto. Sa sandaling iyon, nagising si Naoto. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang mundo. Sinabi sa kanya ng batang babae, si Naoto ang naging bayani ng mundong ito. Nagulat siya nito, dahil kailangan niyang labanan ang Demon King, ngunit sinabi ni Naoto na wala siyang kakayahan. Bigla niyang sinabi na ang kakaiba niyang kakayahan ay ang manatiling virgin habang buhay, at agad niya itong itinulak pababa. Kinilabutan nitong si Naoto. Hindi siya makakalipad. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang gumamit si Naoto ng mahika, kaya ligtas siyang nakarating. Bigla siyang nakatagpo ng isang higanteng butiki. Kaya, nagsimulang tumakbo si Naoto, at sinubukan niyang gumamit ng kidlat para atakehin ito. Sa hindi inaasahan, hindi naman ito nasaktan. Nang kakainin na nito si Naoto, biglang sumulpot si Toro at niligtas siya. Ikinagulat siya nito. Sinabi niya na tutulungan niya si Naoto na talunin ang Demon King. At ayon, sabay silang lumaban. Sa sandaling iyon, nakarating sila sa pugad ng dragon. Agad itong inatake ni Toro, ngunit napakalakas nito. Agad na pinabalik ng dragon si Toro. Nang bumuga ito ng apoy sa kanya, hinarang ni Naoto ang pag-atake para kay Toro, at kaya, nilalabanan nila ito ng magkasama. Pinalakas ni Naoto si Toro, at sinipa niya ang dragon sa ulo. Katulad niyan, natalo nila ito. Labis na ikinatuwa ni Toro, kaya hinalikan niya ito. Naniniwala siya na kayang talunin ni Naoto ang Demon King. Biglang nag-transform ang dragon bilang Maki, na lalong nagpasaya kay Toro. Napagtanto ni Naoto na si Maki ay kontrolado ng Demon King. Biglang napisa ang itlog ng dragon.
Siya pala si Yoshi. Pagkatapos noon, tumungo silang lahat sa pugad ng Demon King. Sa sandaling iyon, pumasok sila sa kastilyo, ngunit hindi nila nakita ang Demon King kahit saan. Biglang nag-transform na demonyo sina Toro, Maki at Yoshi. Nagulat ito kay Naoto. Sila pala ang lahat ng Demon King. Napagtanto ni Naoto na niloko nila siya, kaya inatake niya sila, ngunit walang epekto ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Naoto na peke ang halik niya. At kaya, nagpa siya si Toro na gawing laruan siya. Nagising siya sa takot. Nanaginip lang pala si Naoto. Lahat ng tao sa cafe ay nakatingin sa kanya. Biglang bumangga si Naoto sa grupo ni Toro, kaya natarante siya, kaya mabilis siyang umalis. Napansin ni Toro na nalaglag niya ang kanyang manga sketchbook, na ikinaintriga niya, kaya hinabol niya si Naoto. Napagtanto niya na iginuguhit siya ni Naoto, ngunit itinanggi niya ito. Nagpa siya siyang itago ang kanyang sketchbook. Kinaumagahan, nanunood si Naoto ng TV tungkol sa dalampasigan. Bigla naman siyang tinawag ni Toro na ikinabahala ni Naoto. Nahulaan niya na kumakain ng ice cream si Naoto habang nanonood ng TV, kaya niyaya niya itong pumunta sa beach. Kinaumagahan, nakipagkita si Naoto sa grupo ni Toro, na ikinatuwa ng mga babae. Naisip ni Toro na si Naoto ay parang si Roach, na ikinainis niya, dahil patuloy nilang tinutokso si Naoto. Sa wakas, nakarating din sila sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, nakita ni Naoto si Maki na naka-swimsuit, kaya napahiya siya. Agad nilang sinimulan ni Yoshi ang pang-aasar kay Naoto. Inis nitong si Toro, kaya ipinakita rin niya ang kanyang swimsuit kay Naoto. Sa sandaling iyon, hiniling nila kay Naoto na lumangoy kasama nila, ngunit hindi siya marunong lumangoy. Akala nilang lahat ay parang si Roach talaga si Naoto. Pagkatapos noon, nagkaroon ng swimming race ang mga babae. Napansin ni Toro si Naoto na nakaupong mag-isa, kaya nag-alala siya, kaya lumapit siya para kausapin ito. Tinanong ni Toro kung hindi talaga siya marunong lumangoy, ngunit sinabi ni Naoto na natatakot siyang masunog sa araw, kaya kumuha si Toro ng ilang sunscreen. Agad niyang hinubad ang shirt ni Naoto, para lagyan ng sunscreen, na nagpakaba kay Naoto. Natatakot siyang kalagkarin siya ng mga ito sa tubig. Nang gusto ni Toro na lagyan siya ng sunscreen, sinabi ni Naoto, hindi sila mag-asawa ni Toro, kaya hindi nila ito magagawa. Nagalit ito kay Toro. Pinisil niya ang sunscreen kay Naoto, at sinimulan itong ipahid sa kanya gamit ang kanyang mga paa. Nang gustong sumali ni Yoshi, mabilis siyang pinigilan ni Toro. Sa hindi inaasahan, sumali rin si Maki, na iniwan si Naoto na walang magawa. Sa wakas, naubos na nila ang lahat ng sunscreen. Pagkatapos noon, kinaladkad ni Toro si Naoto sa karagatan, at masaya silang naglalaro ng magkasama. Pagsapit ng gabi, umuwi si Naoto. Tumawag si Toro para tanungin kung nasunog ba siya sa araw, pero masakit lang ang pakiramdam ni Naoto, dahil sobrang dami niyang pinahid sa kanya. Natapos na ni Naoto ang pagguhit kay Toro. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ngayon ang Summer Festival, kaya naisip niyang baka yayain siya ni Toro na pumunta. Habang nasa bahay si Naoto na naglalaro, napagtanto niyang dapat siyang magkusa na imbitahan siya kahit minsan. Pero nagdadalawang isip pa rin siya. Sa huli, mag-isa siyang pumunta sa pista. Nakita niyang lahat ay may kasamang iba, kaya't nagplano siyang bumili at umalis. Biglang bumangga siya kina Maki at Yoshi. Kaya, agad nilang sinimulan siyang habulin. Nang mahuli nila si Naoto, nagpatuloy ang dalawang babae sa panunokso sa kanya, at sinabi nila kay Naoto, na si Toro ay abala sa mga aktibidad sa club, kaya hindi siya nakarating. Bigla nilang kinaladkad si Naoto para makisaya sa kanila. Sa pagkakataong iyon, katatapos lang ni Toro ng pagsasanay sa paglangoy. Bigla niyang naisip si Naoto. Sa hindi inaasahan, pinadalhan siya ni Maki at Yoshi ng mga larawan, na ikinaiinggit niya, kaya agad siyang tumakbo sa kinaroroonan nila. Nakita ni Toro si Naoto na may suot na kwelyo, na ikinatuwa niya, kaya gusto rin niyang ilakad si Naoto na parang alagang hayop. Ngunit sinabi ni Maki na kailangan muna niyang talunin ang mga ito. Pagkatapos, nakipagkompetensya sila sa isang stuffed animal shooting game, na ikinatuwa nilang lahat. Sa sandaling iyon, tinanong ni Toro si Naoto, sinabing naisip niya na hindi siya karaniwang pumupunta sa mga lugar na tulad nito. Pagkatapos, napagtanto niya, hinihintay siya ni Naoto na imbitahan siya rito, na ikinagulat niya. Ngunit sinabi niya kay Naoto, na dapat din itong magkusa na aanyayahan siya kung minsan. Pagkatapos noon, marami silang nilaro sa festival na magkasama. Sa huli, nanalo sina Maki at Yoshi ng mas maraming stuffed animals,
ngunit mas malaki ang plushie ni Toro kaysa sa kanila, kaya idineklara siyang panalo. Pagkatapos noon, nagpaalam sina Maki at Yoshi, naiwan na lamang sina Naoto at Toro, na naging dahilan para maging awkward ang mga pangyayari. Pagkatapos ay inanyayahan ni Toro si Naoto na magpatuloy sa paglalakad kasama niya. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Toro na para silang nagde-date, na ikinahiya ni Naoto, kaya ipinagpatuloy ni Toro ang panunokso sa kanya. Sinabihan niya si Naoto na hawakan ang kamay niya na ikinamulan niya. Nang hahawakan na sana niya ang kamay ni Toro, biglang nagsimula ang fireworks, kaya mabilis siyang tinulak ni Toro para manood. Sa pagkakataong iyon, nakita nila kung gaano kasikip ang lugar. Kinailangan nilang maghintay sa pila. Biglang sinabi ni Naoto kay Toro na sundan siya sa ibang lugar, ngunit naitulak siya ng mga tao. Mabilis na tumakbo pabalik si Naoto at hinawakan ang kamay niya, na ikinamula ni Toro. Pagkatapos, hinila siya nito habang tumatakbo paakyat sa bundok. Hindi maintindihan ni Toro kung bakit niya ito dinala sa isang tahimik na lugar. Sa hindi inaasahan, mula roon, tanaw na tanaw nila ang paputok. Ito pala ang lugar kung saan siya nanonood ng paputok noong bata pa siya. Biglang sabi ni Toro, hindi maganda ang pagdadala ng babae sa isang liblib na lugar para makipag-date. Hinila pa niya ang kamay niya at dinala dito, kaya naman tinutokso siya ni Toro na tinatawag siyang masamang tao. Ngunit napansin ni Naoto na nahihiya din si Toro. Kaya, tinanong niya kung ano ang masamang bagay, na ikinagulat ni Toro. Dahil seryosong-seryoso ang itsura ni Naoto, umimik siya, pinilit ang isang tao na halikan, na ikinatakot ni Naoto. Sinabi ni Toro na dahil siya ay isang virgin, hindi niya magagawa ang isang bagay na ganoon. Pagkatapos ay nagtanong si Naoto, maaari mo bang pilitin ang isang halik? Na ikinagulat ni Toro. Nang hahalikan na sana niya si Naoto, bigla nilang napansin na naghahalikan ang ibang mag-asawa sa paligid, kaya mabilis silang tumakbo. Ngayon, habang magkasama silang naglalakad pabalik, pinagsisihan ni Toro ang hindi pagsusuot ng yukata. Naisip ni Naoto na magiging cute talaga siya sa isa, at naalala niya ang sinabi ni Toro sa festival. Kaya nagtanong si Naoto, sa susunod na taon, gusto mo bang sumama sa akin sa festival? Agad namang pumayag si Toro, pero kung magsusuot si Naoto ng matching outfit sa kanya, naikinamula ni Naoto. Ngayon, nagsimula na ang bagong school term. Gusto lang ni Naoto na umuwi at maglaro. Biglang narinig niyang nag-uusap ang grupo ni Toro. Napagtanto niya na ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay may isa pang babae, at nitong mga nakaraang araw, hindi na ito pumupunta para hanapin siya. Kaya naramdaman niyang parang isang nunal na gumala sa teritoryo ng isang leopardo, at babalik siya sa kanyang madilim at malungkot na buhay. Biglang may dumating na dalawang lalaki para kausapin sila, kaya nagpatuloy si Naoto sa pagmamasid. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na yayain si Toro. Ngunit tumanggi siya. Nakita ni Naoto na hindi siya komportable, kaya nagpasya siyang humakbang pasulong. Accidentally, siya ay natuklasan ng mga ito. Napahiya siya nito. Sa sandaling ito, mababa ang tingin ng dalawang binata kay Naoto, dahil tila mahiyain ito. Biglang niyaya ni Naoto si Toro na sumama sa kanya pauwi. Ito ay labis na ikinatuwa ni Toro, kaya umuwi siya kasama si Naoto. Nagulat sila nito. Pagkatapos noon, umuwi na rin ang mga babae kasama si Naoto. Natagpuan nila ang dalawang binata na lubhang nakakainis, at nailigtas sila ni Naoto. Napagtanto ni Sakura na siya ang manga artist sa library. Pero tinokso siya ni Toro, tinawag siyang pervert. Ito ang nagpapasaya sa kanila. Kinaumagahan, napansin ni Toro na napakapayat ng mga braso ni Naoto, kaya naramdaman niyang mas mahina pa ito kaysa babae. Iminungkahi ni Toro na pumunta si Naoto sa gym. Magiging mas malakas siya nito, ngunit nakita ni Naoto na mahirap mag-ehersisyo, dahil kailangan niyang maging matyaga at magtiis ng sakit. Nadama ni Toro na siya ay talagang isang kabiguan. Ngunit sinabi ni Naoto na mag-ehersisyo siya kung hindi niya kailangang lumipat. Kaya nakaisip si Toro ng isang ideya. Pinahiga niya si Naoto sa sahig. Gusto pala nitong umupo sa likod niya. Sinabi ni Toro na ito ay isang paraan upang mag-ehersisyo ng hindi gumagalaw, na pinipilit siyang tiisin ito. Sinabihan siya ni Toro na magtiyaga ng 10 minuto, ngunit napagtanto ni Naoto na nakaupo si Toro sa kanyang likuran. Iyon ang nagbigay sa kanya ng motivation na magpatuloy. Biglang sumakay sa kanya si Toro. Ito ay labis na ikinatuwa niya, ngunit sila ay nahuli, na nagpahiya sa kanila. Kaya bumagsak si Naoto. Sa sandaling ito, inaantok na antok si Naoto, dahil noong nakaraang linggo, nagpuyat siya ng maraming araw sa paglalaro. Kaya hindi siya makapag-focus sa pagguhit.
Pinaalalahanan siya ni Toro na 4 na araw na ang midterms. Ikinagulat siya nito. Agad na napagtanto ni Toro na labis siyang naglalaro, at hindi iyon okay. Sinabi niya kung nagpatuloy siya sa ganito, kailangan niyang ulitin ang isang grado. Ikinatuwa siya nito, ngunit sinabi ni Naoto na hindi mahalaga kung uulitin niya ang isang marka, dahil maaari siyang manatili sa club na ito ng 1 taon. Paliwanag ni Toro, kung bumagsak siya sa grado, sa susunod na taon, kaklase niya ito. At kapag nakalimutan niya ang kanyang mga libro, hahayaan niya itong ibahagi ang kanya. Sa panahon ng klase ng PE, siya ay nag-cheer para kay Naoto, at pagkatapos ng paaralan, siya ang magtuturo sa kanya. Ito ay nagpasaya kay Toro, dahil maaari niya itong tawaging, ex-senpai. Ngunit nadama ni Naoto na ang pag-aaral kasama si Toro ay hindi magiging boring. Namula ito, kaya pinagalitan niya si Naoto, masusuka daw siya tuwing umaga. Kinabukasan, nagsimulang mag-aral ng mabuti si Naoto, ngunit patuloy siyang tinutokso ng grupo ni Toro. Sinabi nila na mabibigo siya sa loob ng 2 o 3 taon, at sila ay magiging kanyang senpai. Nagulat ito kay Naoto. Naisip niya na kailangang pagsilbihan sila. Maging ang pagtakbo para makabili sila ng pagkain. Ito ang nagpasaya sa kanila. Habang si Naoto ay walang magawa, biglang sinabi ni Sakura sa kanya, na mas malamang na mabigo sila kaysa sa kanya. Napakababa kasi ng lahat ng grades nila kaya napagdesisyonan nilang mag-aral ng mabuti. Sa puntong ito, si Naoto ay nakakuha ng napakahusay na puntos sa pagsusulit, dahil nagsikap siyang mag-aral. Naisip ni Toro na ayaw niyang maging kaklase niya. Kinabukasan, narinig ni Toro na may ginagawa sina Maki at Yoshi kay Naoto. Namula ito kaya mabilis niya itong pinigilan. Pero bumunot lang pala sila ng splinter sa daliri niya. Dahil dito, naglabas si Toro ng layuning pumatay, kaya nagpasya siyang tulungan siya sa halip. Sa hapon, sabay na naglakad pa uwi ang dalawa. Galit pa rin si Toro kay Naoto, dahil madali siyang tumulong sa ibang mga babae. Lumalabas na tinulungan niya rin si Sakura noon, ngunit nakita ito ni Naoto bilang isang bagay na normal. Iminungkahi ni Toro na makipaglaro sa kanya ng rock paper scissor. Ang natalo ay kailangang dalhin ang bag ng nanalo. Sa hindi inaasahan, nanalo si Naoto, kaya kinailangang bitbitin ni Toro ang kanyang bag. Inis na inis siya nito. Nang makarating sila sa isa pang intersection, gusto niyang maglaro muli ng rock paper scissor. Sa pagkakataong ito, natalo si Naoto, na nagpasaya kay Toro. Kaya kinailangan niyang bitbitin ang kanyang bag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Toro na ito ay diretso mula sa isang manga. Laging mas malakas ang nagdadala ng mabigat. Natutuwa si Toro. Ngayon, maglalaro sila ng isang huling round, ngunit natalo muli si Naoto. Biglang, gusto niyang buhatin siya ni Naoto sa kanyang likod. Kinabahan siya nito. Natatakot siyang makita ng iba, pero pinabuhat pa rin siya ni Toro. Napansin niya na namumula si Naoto, dahil hindi pa siya nagbuhat ng kahit na sino. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Naoto na talagang mabigat siya, kaya sinubukan niyang buhatin siya. Hindi sinasadya, nahawakan ng kanyang kamay ang puwitan ni Toro. Nahiya naman silang dalawa kaya mabilis na tumakbo si Toro. Naisip ni Naoto na galit siya sa kanya. Nang gabing iyon, hinihintay ni Naoto si Toro na mag-text sa kanya. Nang sa wakas ay ginawa niya ito, talagang pinasaya siya nito. Sinabi niya kay Naoto na hulaan kung ano ang ginagawa niya. Bigla siyang tinawag at sinabing naliligo siya. Dahil dito, natarante si Naoto, dahil hindi niya inaasahan na tatawag ito habang naliligo. Nahulaan ni Toro na ini-imagine siya ni Naoto, na ikinatuwa niya. Habang sinusubukang kumalma ni Naoto, sa hindi inaasahan, aksidenteng napindot ni Toro ang video call button. Nagulat ito kay Naoto. Nang malaman ni Toro na mali ang pagtawag niya sa video, nagulat din siya. Sa sandaling iyon, nakita na ni Naoto ang lahat, kaya humingi lang siya ng tawad. Ito ay nagpahiya sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, si Naoto ay nagsasanay sa pagguhit, ngunit si Toro ay nagsasanay ng boxing sa malapit, dahil siya ay nagbabasa ng boxing manga ni Naoto, na talagang nagpasaya sa kanya. Biglang, gusto niyang magsanay si Naoto kasama niya. Kinabahan siya nito, ngunit sinabi ni Toro na kailangan lang niyang tumayo na parang punching bag. Natatakot pa rin si Naoto. Ikinatuwa nito si Toro, kaya patuloy niya itong sinuntok. Hindi sinasadya, nahulog si Naoto kay Toro. Dahil dito ay napahiya silang dalawa. Naisip ni Naoto na papatayin niya siya, ngunit nakita ni Toro ang yakap bilang sikretong pamamaraan ni Naoto. Nang maglaon, sinabi niya ito sa kanyang mga kaibigan. Naisip nila na ang yakap na galaw ay isang dirty trick,
kaya sinabi ni Sakura kay Toro na makipag-wrestling sa kanya sa halip. Ngunit hindi kasama sa boxing ang pakikipagbuno, kaya nagpa siya silang hanapin si Naoto para sa pagsasanay. Mabilis silang pinigilan ni Toro, dahil ayaw niyang may humawak kay Naoto maliban sa kanya. Ngunit determinado pa rin silang hanapin si Naoto para sa pagsasanay, kaya kinailangan silang labanan ni Toro. Sa sandaling iyon, si Naoto ay pagod na pagod. Gusto lang niya ng tahimik na lugar para gumuhit, ngunit patuloy siyang iniistorbo ng grupo ni Toro. Ito ang nagparamdam sa kanya na walang magawa. Pinaalalahanan niya sila na hindi ito isang lugar para maglaro. Ngunit ipinaliwanag nila na ang mga lalaki ay masyadong maingay na naglalaro sa cafeteria. Kaya kailangan nilang pumunta dito, at napagpasyahan nilang ang lugar na ito ay ngayon ang kanilang bagong chat room. Pakiramdam ni Naoto ay ganap na walang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang bibigay sila sa mga lalaki. Sinabi sa kanya ni Toro na siya ay masyadong walang muwang, dahil mayroon silang ibang plano. Natakot ito kay Naoto. Sa sandaling iyon, lumapit si Sakura sa mga lalaki at nagsimulang makipag-usap sa kanila, na ikinatuwa nila. Inaakit pala niya ang mga ito para pagselosan ang isa't isa. Nagdulot ito ng paghihiwalay at pag-alis nila. Habang si Naoto ay natatakot pa rin, napagtanto niyang hindi siya dapat makipagkaaway sa mga babaeng ito. Bigla silang nagtaka kung si Naoto ay isang fool for women. Kaya sinabi sa kanya ni Toro na subukang halikan siya, ngunit hindi siya nang ahas. Sigurado si Toro na natatakot siya sa mga babae. Sinabi ni Maki na virgin pa siya, kaya hindi pa nabubunyag ang kanyang tunay na ugali. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan nila ni Toro, kaya nagpa siya silang tumaya. Kumbinsido si Toro na si Naoto ay nagtago ng isang adult na manga sa silid na ito. Agad siyang nagsimulang maghanap. Samantala, si Naoto ay kinakabahan, dahil mayroon talaga siyang manga. Ngunit itinuring niya lamang itong isang romance manga, at ito ay nakatago sa susunod na silid. Pagkalipas ng 15 minuto, wala pa ring nahanap si Toro, kaya ipinalagay ni Maki na si Naoto ay isang inosenteng maliit na tupa lamang. Biglang dinala ni Naoto ang manga sa silid, at sadyang hinayaan niyang hanapin ito ni Toro. Natuwa ito sa kanya, dahil nanalo siya sa taya. Kinabukasan, muling nakipagkita si Toro kay Naoto. Napansin niyang nagpabutas sa tenga si Toro, kaya pinuri niya ito, sinabing bagay sa kanya ang hikaw. Ito ang nagpasaya kay Toro. Biglang, gusto niyang butasin din ang tenga ni Naoto, na ikinatakot niya, dahil naisip niya na ito ay magiging napakasakit. Ngunit sinabi ni Toro na magsusuot sila ng magkatugmang hikaw, na ikinamula ni Naoto. Gayunpaman, talagang natatakot pa rin siya. Akala niya ay tinusok na ni Toro ang kanyang tenga, ngunit wala siyang naramdaman. Niloloko lang pala siya ni Toro. Biglang dumating si Sakura para hanapin si Naoto. Nais niyang tulungan siya nito, na ikinainggit ni Toro. May nang-stalk pala kay Sakura, at pinagmamasdan pa rin siya ng stalker. Nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat. Takot na takot si Sakura, kaya sinabihan nila si Naoto na gumawa ng isang bagay. Biglang humingi ng pabor si Sakura kay Naoto. Gusto niyang magpanggap itong boyfriend niya, na ikinagulat ni Naoto at Toro. Naniniwala si Sakura na kapag nagka-boyfriend siya, hindi na siya susundan ng stalker. Nakaramdam ng awkward si Naoto, dahil nakatitig sa kanya si Toro. Agad namang tumutol si Toro. Hindi niya akalain na maniniwala ang stalker na si Naoto ang boyfriend ni Sakura. Sinabi pa niyang si Naoto ay maaaring maging stalker mismo. Ngunit iginiit pa rin ni Sakura ang tulong ni Naoto, kaya pumayag siya, na ikinatulala ni Toro. Kinaumagahan, dumating si Naoto sa meeting place kasama si Sakura. Dahil nagkukunwaring magde-date sila, napansin ni Sakura na sobrang tense si Naoto. Kaya sinabi niya sa kanya na hayaan na lang siyang manguna. Dahil dito naisip ni Naoto na malapit na talaga siyang mapalapit sa kanya. Habang nag-e-enjoy si Maki, panay ang tingin sa kanila ni Toro. Napagtanto ni Maki na nagseselos si Toro. Kaya dapat daw silang magpanggap, baka magmahalan talaga sila. Ngunit hindi naniniwala si Toro na alam ni Naoto kung paano makipag-date. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Sakura, may gusto ka bang e-date? Ngunit wala pa siyang isang tao. Habang iniisip ni Naoto kung nasaan ang stalker, bigla na lang nahuli ni Toro. Humingi siya ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Lumalabas na ayaw ni Toro na patuloy silang magpanggap na nagde-date, na ikinagulat ng lahat. Sa pagtakbo ng stalker, sa wakas ay nakauwi na rin sila. Ipinagpatuloy ni Toro ang panunokso kay Naoto, dahil hindi niya magawang makipag-date kay Sakura at makatakas sa kanyang buhay single, na nagpahiya kay Naoto. Pero naramdaman niyang okay lang.
Kinaumagahan, sinabi ni Toro na bibigyan niya siya ng isang bagay na kawili-wili. Nang malaman niyang selfie niya iyon, nagulat si Naoto. May naisip agad siya, pero snapping hot chicken lang. Tinukso niya si Naoto, kaya napahiya siya. Sa sandaling iyon, si Naoto ay nagsasanay para sa isang marathon na nagpapagod sa kanya. Nakita siya ng mga babae na naabutan siya ng iba. Sa hapon, hinanap ni Toro si Naoto. Pinagalitan niya siya dahil sa kahilahilakbot sa pagtakbo ng mga marathon, ngunit sinabi ni Naoto na gusto lang niyang gumuhit, kaya ayaw niyang gumawa ng iba pa. Nagalit ito kay Toro sa kanyang palusot. Sinabi niya na bibigyan niya siya ng espesyal na pagsasanay sa susunod na araw. Kinaumagahan, hinihintay ni Naoto si Toro. Pagdating niya, nagulat siya, ang hot niya kasi tingnan sa sportswear. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pagsasanay sa marathon. Ngunit nang makita ni Naoto si Toro mula sa likuran, bigla itong nagbigay ng motibasyon sa kanya para tumakbo sa unahan. Sa sobrang bilis, napagod na naman siya. Sa sandaling iyon, tinawag ni Toro na walang silbi si Naoto, dahil kahit ang mga bata sa elementarya ay maaaring tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanya. Nagalit ito kay Naoto. Panay ang pang-iinsulto ni Toro sa kanya, kaya, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Sa wakas, natapos nila ang kanilang pagsasanay, na iniwang ganap na pagod si Naoto. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Toro na iunat ang kanyang mga kalamnan. Makakatulong ito sa kanya na maiwasan ang pananakit pagkatapos ng pagsasanay. Ngunit ang katawan ni Naoto ay napakatigas, kaya tinulungan siya ni Toro na mag-inat, na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Hindi sinasadya, nakita sila ni Yoshi, at naisip niyang nagfo-fuse sila tulad ni Goku. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Naoto tungkol sa paghahanap ng isang modelo. Nagkataon na narinig ni Toro, na ikinakuryos niya. Lumalabas na kailangan ni Naoto ng modelo para sa cultural festival ng paaralan. Sinabi niya na kung magmamakaawa siya sa kanya, siya ang magiging modelo niya, ngunit tumanggi ito, na ikinagulat ni Toro. Naghahanap pala siya ng lalaking mag-aaral na iguguhit, dahil nahirapan si Naoto na tumingin sa mga babaeng estudyante habang nagdo-drawing. Ngunit inilabas ni Toro ang naunang larawan para asarin siya, kaya pumayag si Naoto na iguhit siya. Gayunpaman, kinailangan ni Toro na maghanda ng cosplay outfit na tumutugma sa sketch mismo, na ikinagulat niya. Naisip ni Naoto na hindi niya mahahanap ang cosplay outfit. Pagkaraan ng ilang oras, inakala ni Naoto na sumuko na siya, ngunit natagpuan ni Toro ang cosplay outfit, na ikinagulat niya. Ito pala ay may hiniling siyang gumawa nito para sa kanya. Ngunit walang sinabi si Naoto, na ikinagalit ni Toro dahil hindi siya nagbigay ng kahit isang papuri. Pagkatapos, sinimulan ni Naoto ang pagguhit kay Toro. Ngunit ang kanyang pose ay masyadong mapang-akit, kaya hindi siya makapag-focus. Binanggit ni Toro na ang cultural festival ng paaralan ay sa susunod na linggo, at magbebenta siya ng pritong pansit. Si Maki at Yoshi ay magpapatakbo ng isang haunted house. Tinanong niya kung ano ang gagawin ng kanyang club, na nagpaalala kay Naoto noong nakaraang taon. Noon, ginabayan siya ng art club president sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang art exhibit. Dahil doon, naging matagumpay ang kanilang eksibisyon, at pinasalamatan niya si Naoto sa tulong nito. Ngunit inihayag ng Pangulo, na sa susunod na taon, kailangan niyang mag-focus sa paghahanda para sa entrance exam sa universidad para sa art school. Kaya hindi na siya makakasali sa mga aktibidad ng club. Ipinagkatiwala niya ang art club kay Naoto. Sa sandaling iyon, napansin ni Toro na si Naoto ay nawala sa pag-iisip. Ipinaliwanag niya na inaalala niya noong nakaraang taon ang cultural festival. Akala nila walang pupunta sa art exhibition ni Naoto, kaya nagpa siya silang tulungan siya. Sinabi ni Toro na mag-oorganisa siya ng mga laro sa eksibisyon, o maaari silang magbukas ng cosplay cafe, na ikinatuwa ng mga babae. Biglang narinig ni Naoto ang napakapamilyar na yabag, kaya mabilis niyang sinabihan ang grupo ni Toro na magtago. Dumating na pala ang club president niya, na ikinagulat ni Naoto. Tinanong niya kung ano ang gagawin ng art club ngayong taon. Sinabi ni Naoto na magpapatuloy siya sa pagdaraos ng isang art exhibition, ngunit napansin niya ang natitirang pagkain sa mesa. At nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw, na ang art club ay naging isang lugar ng pagtitipon para sa mga magugulong estudyante, na ikinagalit niya. Samantala, inakala ng grupo ni Toro na nakakatakot ang Pangulo. Bigla niyang nakita ang mga painting ni Naoto, kaya nagpa siya siyang buwagin ang club, na ikinagulat ni Naoto. Out of nowhere, pinigilan siya ni Toro. Inakusahan siya ni Toro ng masyadong arbitraryo, sinabing matagal na niyang inabandona ang club.
Ikinatwiran ng Pangulo na wala ng pusong magpinta ang mga miyembro ng club. Ngunit ipinaliwanag ni Toro na si Naoto ay nagsusumikap sa kanyang sarili, at na sineseryoso niya ang kanyang sining. Kaya nagpa siya ang Pangulo na subukan si Naoto. Sinabi niya sa kanya na ayusin ang kanyang sariling eksibisyon ng sining. Kung ang kanyang eksibisyon ay matalo sa kanya, ang club ay mabubuwag. Excited itong si Toro. Samantala, kinukot siya ng grupo ni Toro kung gaano kaseryoso ang Pangulo. Ngunit sinabi sa kanila ni Naoto na wag siyang pagtawanan. Naisip nila na siya ang dating kasintahan ni Naoto. Kaya tinanong ni Toro kung ano ang kanyang mga pagkakataong manalo. Ngunit sinabi ni Naoto na mayroong 100% na posibilidad na matalo siya sa Pangulo. Sinabi ni Toro na tutulungan nila siya. Iminungkahi ni Maki na magbukas sila ng Artmade Cafe. Naniniwala sila na maaari silang manalo, ngunit ipinaliwanag ni Naoto na ang art club exhibition na inorganisa ng presidente noong nakaraang taon, ay napakataas ng ranggo. Nanalo pa siya ng maraming parangal sa iba't ibang kompetisyon. Pagkatapos, ipinakita ni Naoto sa kanila ang kanyang mga painting. Nagpinta pala siya ng mga hubot-hubad, na ikinainggit ni Toro, dahil itinago ito ni Naoto sa kanya. Ngunit ipinagtanggol ni Naoto ang kanyang sarili, sinabing ito ay para lamang sa sining. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Toro na maaari siyang maging modelo ni Naoto. Gayunpaman, tumanggi si Naoto, dahil hindi siya tiwala na makakagawa siya ng perpektong piraso ng sining. Inihambing ni Maki ang dibdib ni Toro sa dibdib ng Pangulo, na nagsasabing matatalo sila dahil doon. Nagalit ito kay Toro. Patuloy silang gumagawa ng mga paghahambing, na ikinadismaya ni Toro. Biglang sinabi ni Naoto na si Toro ay hindi mas mababa sa presidente, dahil si Toro ay may sariling kakaibang alindog. Ito ang nagpa-excite kay Toro, dahil ito ang unang pagkakataon na pinuri niya ito. Kaya napagpasyahan nilang magpinta ng artwork na may temang cosplay. Sa hindi inaasahan, nakahanda na si Toro ng costume. Sinabi ni Maki kay Naoto na gawin ang kanyang makakaya, dahil kapag natalo siya, mabubuwag ang club. Nang hapong iyon, nagsasanay pa rin si Naoto sa pagguhit kay Toro. Ngunit pakiramdam niya ay masyadong ordinaryo ang kanyang pagpipinta. Naisip ni Naoto na hindi masama ang pagiging ordinaryo, kaya nagpa siya si Toro na tulungan si Naoto na manalo. Kinaumagahan, nagsuot siya ng swimsuit para iguhit siya ni Naoto. Ngunit hindi pa rin siya nakakapag-drawing ng maayos. Kaya nagpalit si Toro ng ibang damit. Pakiramdam niya ay bahagyang bumubuti siya. Pagkatapos, lumipat si Toro sa isang mas nagpapakitang damit, na ikinatuwa ng grupo ni Maki. Biglang sinabi ni Naoto na kailangan lang niyang gumuhit ng normal. Wala silang ideya kung ano ang binabalak niyang iguhit, dahil kapag nagpatuloy sila sa ganito, matatalo sila. Iginiit ni Naoto na lalabanan niya ang Pangulo ng mag-isa, dahil ayaw na niyang guluhin pa si Toro. Nagalit ito sa kanya, at lumayo siya. Kinaumagahan, nakita ni Naoto na nahati sa dalawa ang art room. Napagtanto niya na ito ay kagagawan ng Pangulo. Kahit alam ni Naoto na wala siyang pagkakataong manalo, patuloy pa rin niyang ginawa ang kanyang makakaya. Nang hapong iyon, pinuntahan siya ng presidente, na ikinagulat ni Naoto, dahil napaka-seductive ang pananamit nito. Napansin niya na ang pagpipinta ni Naoto ay kakilakilabot. Dahil ang mga manunood ay hindi gustong tumingin sa isang bagay na parang homework ng isang mag-aaral, at sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay sa isang piraso ng sining ay pag-ibig, na ikinagulat ni Naoto. Biglang dumating si Toro at hinanap siya. Akala niya ang presidente ay nagmomodelo para kay Naoto, na ikinagalit niya, at siya ay sumugod. Out of nowhere, sinabihan ng presidente si Naoto na habulin siya, dahil ang sining ay isang bagay na kailangan mong ituloy. Kaya agad na tumakbo si Naoto kay Toro. Naalala niya ang mga panahong kasama niya ito, na nagpainit sa loob niya, dahil iyon ang pinakamasaya niyang sandali. Kaya't patuloy na tumakbo si Naoto na sinundan si Toro. Napadpad sila sa swimming pool. Sinabi ni Naoto kay Toro, "Be my model." Pero nagseselos pa rin si Toro. Sinabi niya kay Naoto na magtanong sa presidente sa halip. Bigla siyang nadulas. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Naoto sa tamang oras. Pero idineklara niya, gusto lang niyang maging simpleng modelo para sa kanya si Toro, dahil nakita niyang pinakakakit-akit ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Namula ang dalawa, aksidenteng nahulog sila sa pool. Sa sandaling iyon, nakita ni Naoto na ang damit ni Toro ay naging see-through. Ngunit mabilis siyang muling natuwa. Habang magkasama silang pabalik, hindi maintindihan ni Toro kung ano ang kaakit-akit sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Naoto na nakita niyang kaibig-ibig siya. Namula ang dalawa.
Kaya't gusto ni Toro na marinig itong muli niyang sabihin, na ikinahiya niya. Kinabukasan, nakita ng lahat na si Naoto ay gumuhit ng magandang larawan ni Toro. Tinanong siya ni Maki kung ano ang tema niya. Sinabi ni Naoto na ang kanyang tema ay ang pang-araw-araw na buhay ni Toro. Pero naisip ni Maki na mas mukha silang mag-asawa. Sa sandaling iyon, nagsimula silang mausisa tungkol sa likhang sining ng Pangulo, kaya gusto nilang tingnan ito. Napansin ni Toro na mukhang kinakabahan si Naoto. Sinabi niya sa kanya na tiyak na siya ay mananalo. Matapos makita ng grupo ni Toro ang likhang sining ng Pangulo, agad na nahimatay si Toro. Sinabi nila na ang sining ng Pangulo ay umabot sa isang bagong antas, dahil ang kanyang likhang sining ay naging lubhang mapang-akit. Ang mga karaniwang drawing ni Naoto ay hindi mananalo laban sa kanya. Kaya naisip nila na kailangan ni Toro na maging mas mapang-akit. Nang may gagawin pa sana sila, naniwala si Naoto na makakahanap siya ng paraan. Kinabukasan, naghahanda si Naoto at ang Pangulo para sa eksibisyon ng sining. Ipinahayag niya na hindi siya magiging madali kay Naoto, kaya kailangan niyang ibigay ang lahat para makipagkompetensya sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang cultural festival. Habang hindi alam ni Naoto kung paano sasagutin ang isang panayam, biglang dumating ang grupo ni Toro. Nag-cosplay sila bilang mga pusa upang makatulong na maakit ang mga tao sa eksibisyon. Natuwa ito sa ibang mga estudyante. Pagkatapos ay mabilis na hinila ni Toro ang isang grupo ng mga lalaking estudyante sa eksibisyon ng sining ni Naoto. Nakita nilang kaibig-ibig si Toro, kaya gusto nilang anyayahan siya. Samantala, ang eksibisyon ng Pangulo ay napakasikip din. Napagtanto ni Naoto na ang kanyang panig ay may mas kaunting bisita kaysa sa kanya. Kahit na sinusubukan pa rin ni Toro ang kanyang makakaya, nakita siya ni Naoto na nakikipaglaro sa iba, na ikinainis niya. Biglang may lumapit sa kanya na dalawang babae. Nakita nilang maganda ang likhang sining ni Naoto, na ikinainggit ni Toro. Sa pagkakataong iyon ay sabay silang nanananghalian, ngunit galit pa rin si Toro kay Naoto, dahil sikat ang kanyang mga guhit sa mga babaeng estudyante. Gayunpaman, sabi ni Naoto, salamat lahat kay Toro sa pagiging modelo niya, na ikinahiya niya, kaya't muli siyang natuwa. Pagkatapos noon ay sabay na silang kumain. Pagbalik nila, natuklasan nila na ang exhibition room ng presidente ay isinara ng Public Morals Committee Chief, dahil ang kanyang likhang sining ay lumabag sa mga patakaran ng paaralan. Ngunit nagtalo siya na ang kanyang mga kwadro ay gawa ng sining. Napagtanto ng grupo ni Toro na pinarurusahan ang Pangulo, kaya inakala nilang nanalo sila. Biglang pumasok si Naoto sa kwarto. Inamin niya na ang mga painting ng presidente ay napakataas na antas, at palagi itong nagpinta gamit ang kanyang emosyon. Katulad ng ginawa niya noong iginuhit niya si Toro, na ikinamulan niya. Inamin din ni Toro na maganda ang mga painting ng Pangulo. Nagkaroon pa sila ng patunay na pinahahalagahan sila ng maraming tao mula sa isang masining na pananaw. Sa huli, naayos na ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating ang Pangulo upang pasalamatan si Naoto sa pagtulong sa kanya. Biglang tinukso ni Toro ang presidente, dahil natalo siya sa kanila. Kaya nanalo si Naoto. Nagpasya siyang huwag ng buwagin ang art club. Gayunpaman, gusto pa rin siyang parusahan ng grupo ni Toro. Pagsapit ng hapon, natapos na si Naoto sa paglilinis. Bigla niyang nakita ang presidente na nakasuot ng bunny cosplay outfit. Pinarusahan pala siya at kinailangan niyang ibenta ang mga keychain ng pusa ni Toro. Ngunit ang kasuotang ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na magpinta, na nagpahiya kay Naoto. Sa sandaling iyon, kumita ng malaking pera ang grupo ni Toro, na ikinatuwa nila. Nang hanapin ni Toro si Naoto, nakita niya ang presidente na nagpapalit ng damit sa harap niya. Kaya't mabilis niyang pinigilan ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakita ng Pangulo ang mga guhit ni Naoto. Pinuri niya siya, sinabing ang kanyang sining ay mahusay, dahil ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga pintura, na nagpahiya kay Naoto. Noon lang, napagtanto nilang may music festival sa gabi, kaya excited na hinila ni Toro si Naoto at tumakbo. Kinaumagahan, iginuguhit ni Naoto si Toro, na labis na ikinatuwa niya. Kaya gusto niyang gantimpalaan si Naoto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinalikan siya nito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.